Nagpunta ako sa day 1 ng ToyCon and eto yung mga nabili ko. Spare na naman. Skyflakes na naman yung dinner ko. Marami-rami to, so I'll do my best na bilisan. Let's go. Unang-una, Mars Attack figures na sa mga hindi nakakaalam, sobrang favorite ko itong Alien movie na to. Actually, kung meron nga tong mas malaking figure, bibiling ko pa eh. Pero ayun, okay na rin to kasi nga, ngayon ko lang to nakita and ayun, okay naman yung price so binili ko na. Isang binoculars na hindi ko alam kung tanga lang ba ako pero hindi ko siya masyadong magamit ng maayos. Pero okay lang, mura lang din naman eh. Ata ako, gustong gusto ko magkaroon ng binoculars kasi nga lagi ko napapanood sa mga movies. And so ayun, meron na ako and also mabigat siya and gawa sa bakal so pwede na rin. Next is itong dalawang Kobe Bryant kong McFarlane figures and goods naman. Late ko lang napansin na parehas lang pala yung post nila. Ang kaibahan lang nila sa isa't isa, yung kulay ng jersey and also yung number nga doon sa jersey. Yan namang super fan ako ni Kobe so nung nakita ko to, hindi ko na nga rin pinalampas. Ito yung version ng 81 point game nga niya and ito yung wala lang. Wise, hindi naman masyadong kawig ni Kobe pero medyo kuha naman yung face structure. Parang ano to, kaloka-like version niya. Likod ng mga pwede nyo pa nga mabili. And siguro kung meron pa akong gustong mabili dito, ito, si Carmelo Anthony nung nasa Nuggets pa siya. Next is itong si Champ sa Jollibee. Diba si Champ to? Ayan o, The Champ. And gusto ko sa kanya kasi nga, milig ako sa boxing eh. Tsaka cute din naman yung itsura niya. Yan ang boxingero. May abs ba siya? Wala naman din. Pero okay, lalaban yan. Heavyweight. Ano siya, medyo malambot lang. Ewan ko kung hollow lang ba yung laman nito. Pero ayun, parang luluto nga ito sa tubig eh. So ayan, si Champ. Next is itong up figures na ang nagustuhan ko dito. Halos kumpleto, lahat ng important characters. Nandito si Mr. Fredrickson, andito yung bata, nakalimutan ko yung pangalan niya. Andito si Kevin, yung ibon. Tapos andito yung mga aso and si dog. And ayun, ang cute nila oh. And look-wise kung titignan mo yung mga mukha nila, halos accurate din naman. So ang ganda ng details niya. Tsura nila sa malapitan and actually malayo pa lang to, nagustuhan ko. Pero di ba, kuwang-kuha yung mga itsura nila. By the way, mga nagpapa-shoutout, yung mga nagbenta nito, ang pangalan ng store nila, Kids Toys Deck. Deck? Ayun, sa kanila ko to nabili. Next is itong dalawang beng-beng na nabili ko. Pero hindi ko pwedeng pangita kasi baka mabura yung video ko eh. Itong isa, gawa nga siya sa kahoy, so para siyang flintlock pistol. Ayan, so dito mo lalagay yung pulbura something. Tapos yung boom, di ba? Ang ganda. Random ko lang tong nakita. Hinukay ko pa to doon sa parang, ano yun? Yung lagayan, hinukay ko pa, tapos nakita ko to. So ayan, tuntua ako dito. So hindi ko nga pwedeng ipakita ng buo, pero binili ko to, revolver to, and binili ko to kasi nga, fan ako ng The Walking Dead and naaalala ko nga dito yung beng-beng ni Rick Grimes. So alam mo yun, kung magko-cosplay man ako ng Rick Grimes, meron na ako nung beng-beng niya. Ang maganda pa dito, gawa din talaga siya sa bakal and nabababa yung sa mismong lagayan nung bala, ganon. So ayun, ang ganda. Mura lang din. Next is itong 3030 ba to? Kalimutan ko ng tatak nito. Basta figure to ni Glenn from The Walking Dead and nabili ko to for half the price. Ang original price ito is nasa 9,700 and nabili ko nga to for 4,850. So ayun, si Glenn tapos deluxe version pa. God damn! Nakakatuwa pa nung nabili and nahanap ko nga to. Napadaan lang ako tapos nakita ko may The Walking Dead oh. So sabi ko talaga sa lalaki, boss, anong The Walking Dead yan? Tignan mo nga kung sino. Akala ko si Rick Grimes eh. Pero yon si Glenn. And nalaman ko ang deluxe version siya. So okay din naman yung price. So sabi ko, sige, akin yan. Kung napanood nyo na yung The Walking Dead, panigurado kilala nyo na nga to. Ito lang naman yung dinurog ni Negan yung ulo niya. Maganda pa dito, pwede mo nga makita mula sa labas. So ayan yung picture nga ni Glenn. And ito yung figure niya. Ayan oh, yung damitan ni Glenn. Hawig naman din oh. Kumpleto lang yung ulo kasi ito yung before nila makilala si Negan eh. Kasama pa nga siya accessories like itong beng-beng nga niya. Ayan, may kutsilyo, may beng-beng pa siya ulit and iba't ibang mga kamay. Pa nga siya ditong walkie-talkie and syempre, yung watch na pagkakaalala ko, ito yung binigay sa kanya ni, sino ba yun yung tatay ni Maggie? Ay, si Herschel. Yung binigay nga sa kanya ni Herschel tapos ayan. Ito nga yung itsura ng mismong figure and kuhang-kuha naman yung usual na damit nga ni Glenn and yung ulo, hawig naman din. Actually, naghahanap pa ako ng mga 3A figures nga ng The Walking Dead, lalong-lalo na nga yung mga Rick Grimes. Yun yung hinahanap ko eh, kaso palaging wala. So yun. By the way, kung meron kayo Invincible figures na yung malalaki and magaganda talaga, yung kamukhang-kamukha nung sa mismong animated movie, comment kayo. Bale mo, biling ko. Next is itong Ghostbusters na Hot Wheels na sasakyan and childhood ko yung Ghostbusters pero hindi ako super fan. Pero ayun, syempre, sobrang iconic ng sasakyan dun eh. Parang gusto ko rin kasing mangolekta ng mga Hot Wheels na mga kotse nga galing sa mga movies. So, baka ito na yung start. So, ayan. Meron na ako nung sa Rocky 3 na sasakyan. Tapos ito nga yung sa Ghostbusters na sasakyan.
all know or hindi man, super fan ako ng Jurassic Park. So bumili ako ng maliit na baso or shot glass na merong Jurassic Park The Lost World na logo. Di ko nga alam kung actual merch ba to or random na baso. So sabi nila, lagyan mo ng Jurassic Park para kunwari merchandise. So ayun, gumana, binili ko. Mura ka lang din tong nabili and sobrang random ko nga lang tong nakita. Pero I'm glad na nahanap ko yan. The Lost World. Ayun, ang ganda rin ng pagkakaprint. Parang di rin siya madaling matanggal. So ito naman, isang random na sasakyan. And actually, binili ko to kasi akala ko noong una, Jurassic Park na sasakyan. Pero hindi pala. Pero binili ko rin kasi ang cool nung design niya and everything. And kung ganahan man ako mag-paint, pwede ko siyang i-repaint na maging Jurassic Park na sasakyan. O diba? Ang angas oh. Stig. Try na tayo pero bago muna yung dalawa kong mabigatan, ito muna. Yung poster nga ni Homelander na nakita ko. Poster to or sticker na pwede mong idikit kung saan man. And gusto ko nga dito, you know, may mga dugo-dugo yung mukha niya, nakangiti nga si Homelander, and ang ganda ng pagkakadrawing sa kanya. I'm not sure if original ba niya tong drawing or whatsoever, pero ayun. Ang ganda. Ang astig oh. May logo pa ng The Boy sa likod. Gusto ko rin kasi talaga mangolekta ng mga pictures, mga frames, mga posters, and everything. Pero ayun nga, wala ako masyado mapagsabitan. Ayan, may mga nakakaabit ako, pero ayan lang yon. Pero kung meron ako mas malaking pader, sobrang dami ko nang madidikit katulad nga nito. Okay, second to the last, yung figure ni Chirrut. Si Chirrut. Chirrut. To be honest, napanood ko yung movie na to, pero nakalimutan ko na nga yung kwento, pero sobrang tumatak sa akin yung character ni Donnie yan dito, which is ito nga. Alam ko, bulag siya dun, di ba? Binili ko din to kasi nga mura lang din naman for a Hot Toys figure, so ayun. And also, fan ako ng Ip Man eh. And parang si Ip Man din naman siya dito, pinili ko na. Kung ano, ngayon ko lang na-realize, di ba bulag din siya sa John Wick? So bulag din siya dito. Ngayon, itsura niya, so tignan natin kung kahawig naman kabukas. Ito nga muna yung bubungad sa... Hindi ko na siya tatanggalin sa box kasi ibabalik ko rin naman siya ulit and wala pa akong pagdidisplayanan sa kanya. So ayun, ito muna siya. Ito nga yung mga gamit niya, tinanggal ko nga yung plastic. Ayan oh, ang ganda rin ng mga details dun sa kamay. May mga ugat-ugat pa. Ito yung beng-beng ata niya yan. Tapos ito nga yung stuff niya gamit niya panglaban. So ito nga yung damit niya. Maganda naman yung quality na... Ay, pawis ko. Tapos, ito yung itsura niya sa malapitan. Ayan. So, like I said, bulag nga siya dito. Pawis ko, tumulo na naman. Ayan. Yung itsura niya. Ang ganda ng figure na to. Marami pa akong gustong bilhin na Hot Toys pero yun, naghanap lang ako ng mga nakasale or mga mas mura. Ay pinakahuli, itong Pip-Boy galing sa larong Fallout. Ako kasi yung mismong Pip-Boy na nakadisplay, so sabi ko, gusto kong makabili yan. Tapos nagulat ako, may kasama pa siyang box na ang ganda rin ng mga details niya. Personally, hindi ako masyadong fan ng larong Fallout, pero ang iconic kasi ng Pip-Boy nila dito. Makikita nyo nga dito, Pip-Boy. Buksan natin. Whoops. God damn! Yung isa sa mga talagang tuwang-tuwa akong nabili. Disclaimer lang, hindi gumagana yung mismong screen nito. Ayan, butas. Gagawin mo, ilalagay mo nga yung cellphone mo doon sa likod, tapos i-play mo nga yung mismong app, tapos ganyan nga yung screen, tapos ayun, parang ganyan niya ilalabas. May nakasulat pa nga dito, yung rats, data, map. Ayan, naiikot din, nagagalaw din yung mga buttons and everything. Ay, itsura niya kapag suot-suot mo na, o diba? Parang ganito rin talaga yun sa laro eh. Parang siya sa plastic, pero ayun, ang ganda rin naman ng mga details and kung ilalagay mo naman yung cellphone mo dito, magmumukha naman siya realistic. So ayun lang naman yung mga nabili ko nga sa day 1 ng Toycon and let's see if babalik pa ako. Yun lang. Thank you!